10 taon ng pagtitiis, tinapos ng isang gabi ng kalapastangan. Habang ang pawis ko'y humahalo sa ulam na pinagsilbi ko, ang asawa ko'y humahalahak sa piling ng iba. "Wala kang kwenta, Felicitas. Hamak na katulong ka lang." Bulyaw ng biyenan ko habang itinatapon ang pera sa aking muka. Ngunit ang hindi nila alam, ang bawat sentimang winaldas nila ay mula sa aking mga kamay. Handa na ba kayo magmakaawa sa babaeng minahal nyo sa dilim pero ibinasura sa liwanag? Sino nga ba ang tunay na mawawalan? Faustino, anak, itabi mo na ang basong yan at harapin mo ang iyong tunay na katuwang. Nakakahiya naman kay Floribeth kung hahayaan mong ang amoy pawis na babaeng yan ang magsilbi sa atin sa harap ng mga bisita. Isang hamak na katulong lang naman siya na pumasok sa pamilyang ito dahil sa awa, hindi ba? Ang boses ni Doña Flordeliza ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa maingay na tawanan sa loob ng mansyon. Walang alinlangan, walang bahid ng pag-aalinlangan ang kanyang pagkakasabi. Sapat na malakas upang marinig ng mga kamag-anak at malalapit na kaibigan na nakapalibot sa hapagkainan. Sa pintuan ng kusina, napatigil si Felicitas. Hawak niya ang isang mabigat na diuukit na bandahado ng kare-kare, ang paboritong putahe ng kanyang biyenan na 3 oras niyang masusing inihanda. Ang mainit na singaw ng pagkain ay humahaplos sa kanyang muka. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, tila isang malaking tipak ng yelo ang unti-unting namumuo. Tumingin siya sa kanyang asawa. Si Faustino, ang lalaking pinaglaanan niya ng 25 taon ng kanyang buhay, ay hindi man lang nag-angat ng tingin. Sa halip, masuyong hinawakan nito ang kamay ni Floribeth, isang babaeng sapat na upang maging anak nila, na nakasuot ng pulang bestidang hapit sa katawan. Ang mas masakit, sa leeg ng dalaga ay kuminang ang isang antigong kuwintas na ginto, ang kaisa-isang alaalang iniwan ng yumaong ina ni Felicitas na matagal nang nawawala sa kanyang aparador. Dahan-dahang nanginig ang mga kamay ni Felicitas. Ang bigat ng bandahado ay hindi na nanggagaling sa pagkain, kundi sa pagkakailang nararamdaman niya sa sarili niyang tahanan. Isang tahanang siya ang nagpatayo mula sa bawat sentimong kinita niya sa kooperatiba, habang si Faustino ay nagsisimula pa lamang sa kanyang negosyo. Naramdaman niya ang init ng luhang nagbabadyang pumatak, ngunit pilit niya itong pinigilan. Sa bawat paglunok niya, tila may mga bubog na bumabara sa kanyang lalamunan. Ang kintab ng mga mamahaling dekorasyon sa paligid ay tila nanunuya sa kanyang kupas na apron at sa kanyang mga kamay na magaspang dahil sa pagtatrabaho. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng kanyang isinakripisyo, ang kanyang pangarap, ang kanyang oras, at ang kanyang danggal. Para lamang sa pamilyang ito na ngayon ay tinatrato siyang parang isang maruming basahan. "Ate Feli, ako na riyan." Isang mahinang tinig ang bumasag sa kanyang pagkakatulala. Si Fortunato iyon, ang bunsong kapatid ni Faustino na may bakas ng matinding pagmamalasakit at hiya sa kanyang mga mata. Akmang kukunin nito ang bandahado mula sa kanya. Ngunit bago pa man ito mangyari, muling narinig ang tinig ni Doña Flordeliza. "Huwag mong tulungan yan, Fortunato. Hayaan mong tapusin ng babaeng yan ang kanyang tungkulin. Total, diyan naman siya magaling, di ba? Sa pagiging alipin." Isang malutong na tawa ang sumunod mula sa matanda, na sinabayan ng mapang-uyam ng ngiti ni Floribeth. Dahan-dahang ibinaba ni Felicitas ang bandahado sa pinakamalapit na mesa. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmura. Ang tanging narinig sa buong silid ay ang marahang paglapag ng porselana sa ibabaw ng kahoy. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Faustino, naghahanap ng kahit katiting na pagtatanggol, kahit isang sulyap ng pagsisisi. Ngunit ang nakita lang niya ay ang kawalan ng pakialam ng isang lalaking nabulag na ng bagong karangyaan at maling pagnanasa. Tumalikod si Felicitas at naglakad patungo sa likod ng mansyon,
sa madilim na bahagi ng harden kung saan walang makakakita sa kanyang pagguho. Ang bawat hakbang niya ay tila paglayo sa isang buhay na akala niya ay matatag. Ngunit isa palang marupok na ilusyong binuo sa ibabaw ng kanyang mga luha. Habang nakatayo sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, isang katanungan ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Tila isang daluyong na walang katapusan. Ito na ba ang dulo ng aking pagtitiis? O ito pa lamang ang simula ng aking muling pagkabuhay mula sa mga abo ng kanilang kataksilan? 25 anyos. Yun ang presyo ng aking katahimikan, ang halaga ng bawat patak ng pawis na ibinuhos ko sa lupang hindi naman sa akin. Ang mga katagang ito ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Felicitas habang ang kanyang mga kamay ay lubog sa malapot at maduming tubig sa lababo. Ang amoy ng sebo at tirang pagkain mula sa handaan ay tila kumakapit sa kanyang balat, isang malupit na paalala na sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, siya pa rin ang tagalinis ng kalat ng iba. Ang bawat pagkuskus niya sa porselana ay may kasamang bigat. Tila ba sinusubukan niyang burahin hindi lamang ang dumi, kundi pati na rin ang mga taon ng kanyang pagkakamali. Ang pagkakamaling mahalin ang mga taong turing sa kanya ay kasangkapan lamang. Naalala niya ang init ng sikat ng araw sa Luzon, ang panahon kung kailan ang kanyang mga balikat ay hapong-hapo sa pagtitinda ng kakanin sa kalsada. Ginawa niya iyon para lamang may maipadala kay Faustino na nooy nag-aaral pa sa Maynila. Ang bawat barya na kanyang naipon ay may bakas ng kanyang dugo at pawis, mga baryang naging pundasyon ng kumpanyang kinang-kinang ngayon sa pangalan ni Faustino. Ngunit na yon, ang mga alaalang iyon ay tila mga aninong nananakit, mga multo ng isang katapatang hindi kailanman pinahalagahan. Bakit ka pa narito? Akala ko ba ay marunong kang makaramdam ng hiya at nag-iimpake na ng iyong mga basahan? Ang tinig ni Doña Flordelisa ay tila isang hagupit ng latigo sa katahimikan ng kusina. Nakatayo ang matanda sa may pintuan, may hawak na pamaypay, at ang mga mata ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa basang apron ni Felicitas. Humakbang ito papalapit, ang tunog ng kanyang mamahaling tsinelas sa sahig ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Felicitas. Huwag mong isipin na dahil pinatuli ka namin dito ay kauri ka na namin, Felicitas. Tandaan mo, galing ka sa putik, isang hamak na probinsyanang walang alam kundi magbilang ng barya. Ang kumpanyang ipinagmamalaki mo? Kay Faustino yon. Ang bahay na ito? Sa amin ito. Ikaw? Ikaw ay isang utang na loob na kinalimutan na namin bayaran dahil wala ka namang silbi kundi ang maging palamuti sa kusina. Hindi kumibo si Felicitas. Nanatili siyang nakatalikod. Ang kanyang mga kuko ay mariing nakabaon sa espungang hawak niya hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit pinatigas niya ang kanyang paninindigan. Ang bawat salita ng biyenan ay tila isang mitsa na unti-unting tumutupok sa huling hibla ng kanyang pagtitimpi. Nang makaalis ang matanda, isang marahang yabag ang narinig ni Felicitas. Inakala niyang babalik ang kanyang biyenan para dagdagan ang insulto. Ngunit isang baso ng malamig na tubig ang inilapag sa gilid ng lababo. Ate Feli, uminom ka muna. Si Fortunato iyon. Ang boses nito ay puno ng basag na emosyon, isang tonong malayo sa kayabangan ng kanyang kuya at ina. Lumingon si Felicitas at nakita ang nakumungay na mga mata ng kanyang bayaw. Si Fortunato ang laging ipinagtatanggol ni Felicitas noong bata pa ito, ang batang pinaglaanan niya ng baon kahit siya mismo ay gutom na. Sa gitna ng masukal na pamilyang Vergara, si Fortunato ang tanging halaman na hindi lason ang dinidilig. Kinuha ni Fortunato ang isang lumang panyo mula sa kanyang bulsa, ang panyong may borda ng pangalan ni Felicitas na ibinigay niya rito 10 taon na ang nakalilipas. Gamit ang panyong iyon,
Dahan-dahang pinahid ni Fortunato ang isang patak ng luhang hindi na napigilan ni Felicitas na kumawala. Ang haplos na iyon, bagaman payak, ay tila isang gamot sa isang sugat na matagal nang nagnanaknak. Isang sandali ng pagkilala sa gitna ng kawalan ng dangal. Ate, hindi ko na masikmura ang ginagawa nila sa iyo. Bulong ni Fortunato. Ang kanyang boses ay tila isang sikreto na ayaw niyang marinig ng hangin. May alam ako, may mga papeles si kuya na matagal na niyang itinatago. Mga dokumento ang magpapatunay na ang lupang kinatatayuan ng opisina ay sa iyo pa rin nakapangalan kahit pilit nilang pinalitan ang titulo. Nanlaki ang mga mata ni Felicitas. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Ang kaba sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang matinding kuryente ng pag-asa. Ang katarungang akala niya ay tuluyan ng nabaon ay tila muling humihinga. Bago pa man makapagsalita si Felicitas, mabilis na may inilapag na itim na envelope si Fortunato sa ilalim ng isang tumpok ng mga basahan. Basahin mo ito mamaya sa dilim, ate. Pero mag-ingat ka. May plano sila, kuya, bukas. Isang dokumento ang kailangan nilang pirmahan mo. Isang dokumentong magtatapon sa iyo sa kalsada nang walang kahit isang sentimo. Huwag kang papayag, ate. Huwag na huwag. Mabilis na lumabas si Fortunato sa kusina nang marinig ang tawag ni Faustino mula sa taas. Naiwan si Felicitas na nakatitig sa itim na envelope na nakatago sa ilalim ng maruming basahan. Ang tunog ng ulan na nagsisimulang pumatak sa bubong ng mansyon ay tila isang babala. Isang unos na paparating na hindi lamang maglilinis ng dumi, kundi wawasak sa lahat ng kasinungalingang itinayo ng mga Vergara. Kung ang pag-ibig ay naging kadena ko, bulong ni Felicitas sa sarili, habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang humahawak sa envelope. Hayaan mong ang katotohanan ang maging lagari na puputol dito. Handa ka na ba, Faustino? Dahil ang babaeng itinuring ninyong alipin ay natutunan na kung paano maningil. Ang bawat numero ay isang patak ng dugo, at ang bawat balanse ay isang kasinungalingang binuo ninyo sa likod ng aking mga sakripisyo. Sa loob ng masukal na dilim ng kanilang silid-aklatan, tanging ang malamlam na liwanag mula sa screen ng laptop ang nagbibigay ng anyo sa mukha ni Felicitas. Ang itim na envelope na ibinigay ni Fortunato ay nakabukas sa kanyang tabi. Ang mga papeles sa loob nito ay tila mga buhay na saksi sa isang krimeng matagal nang ikinubli. Bilang isang dating accountant, ang mga mata ni Felicitas ay hindi marunong magsinungaling sa harap ng mga kalkulasyon. Ang bawat peking resibo at hindi tugmang balanse ay tila sumisigaw sa kanya ng katotohanan. Isang katotohanang mas masakit pa sa sampal ng kanyang biyenan. Milyon-milyong piso. Iyon ang halagang dahan-dahang hinutot ni na Faustino at Flordalisa mula sa kumpanyang pinaghirapan niyang itayo. Nakikita niya ang malalaking halaga na inilipat sa isang personal na account sa pangalan ni Floribeth. Ang bawat transaksyon ay may petsang tumatapat sa mga gabing sinasabi ni Faustino na siya ay nasa business meeting o out-of-town trip. Ang bawat transimong pinagkait sa kanya para sa pambili ng gamot o kahit simpleng luho para sa sarili ay ginamit pala para palamutihan ng ginto ang katawan ng isang hamak na kabit. Habang hinihintay ang pagkopy ng mga files sa kanyang flash drive, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tunog ng mabibigat na yabag sa pasilyo. Ang pintig ng puso ni Felicitas ay tila nakikipagkarera sa bawat paggalaw ng loading bar sa screen. Ang bawat segundo ay tila isang martilyong humahampas sa kanyang pandinig, sumasabay sa mechanical na tunog ng orasan sa dingding na tila nagbibilang ng nalalabi niyang oras bago mahuli. Ang pakiramdam na ang kanyang buong pagkatao ay nakataya sa bawat segundo ng paghihintay, habang ang pawis ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang likod sa gitna ng lamig ng aircon. Ang pinto ng opisina ay biglang bumukas. Mabilis na ipinikit ni Felicitas ang laptop at nagtago sa ilalim ng malaking mesa ng Nara. Ang kanyang hininga ay pinigil niya hanggang sa sumakit ang kanyang dibdib.
Pumasok si Faustino. Ang amoy ng alak at mamahaling sigarilyo ay agad na bumalot sa silid. Narinig ni Felicitas ang pagbagsak ng katawan ng asawa sa swivel chair. Kasunod ang pag-ungol nito ng pagkainis. Lintek na matandang yan, bulong ni Faustino sa sarili. Ang boses ay garalgal dahil sa kalasingan. Akala niya ay ganoon lang kadali ang lahat. Konting pirma na lang, Floribeth. Konting pirma na lang at sa atin na ang lahat. Wala nang Felicitas na sagabal. Wala nang amoy kusinang asawa. Sa dilim sa ilalim ng mesa, ang mga kamao ni Felicitas ay mariing nagkuyom. Ang bawat salita ng asawa ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ngunit hindi siya umiyak. Ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat, nag-aapoy sa isang bagong tuklas na determinasyon. Sa gitna ng kanyang pagtatago, napansin niya ang isang folder na nahulog mula sa drawer ni Faustino nang buksan nito ang computer. Nang makatulog si Faustino sa sobrang kalasingan, dahan-dahang gumapang palabas si Felicitas. Pinulot niya ang folder at binuksan ito sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang kanyang hininga ay tila napatid nang makita ang nilalaman nito. Isang dokumento ng foreclosure para sa kanilang ancestral house sa probinsya. At sa ibaba ng pahina, nakita niya ang kanyang sariling lagda. Isang lagda na kailanman ay hindi niya ginawa. Ang pirma niya ay ginaya ng buong ingat, isang pagpapatunay na hindi lang ang kanyang pera ang kinuha nila, kundi pati ang kanyang identidad at ang tanghing lupang nag-uugnay sa kanyang mga magulang. Ngunit, may isa pang nakita si Felicitas na nagpataas ng kanyang balahibo. Sa listahan ng mga payroll ng kumpanya para sa buwan na iyon, may isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw na may kasamang napakalaking consultation fee. Isang pangalang hindi pamilyar sa kanya, ngunit tila may kakaibang bigat. Dante Santero. Sino si Dante Santero? At bakit ang pangalang ito ay tila isang susi sa isang mas malalim pang sikretong itinatago ng mga Vergara? Kinuha ni Felicitas ang flash drive at ang folder, saka mabilis na lumabas ng silid nang hindi gumagawa ng kahit anong ingay. Ang tunog ng kanyang marang paglakad sa pasilyo ay tila isang anino na unti-unting lumalayo sa kapahamakan, ngunit papalapit sa isang digma ang siya mismo ang nagdeklara. Ang aking pangalan ang ginamit ninyo para magnakaw. Bulong ni Felicitas habang nakasandal sa pinto ng kanyang sariling silid, ang puso ay puno ng malamig na galit. Kung ganoon, ang pangalan ko rin ang tatapos sa inyong lahat. Handa ka na ba, Faustino? Dahil ang accountant na minaliit mo ay marunong na magbalanse ng utang, at ang utang ninyo ay hindi mababayaran ng kahit anong ginto. Luhuran mo ang sapatos na yan, Felicitas. Huwag kang tumitig sa akin na parang biktima. Dahil sa pamamahay na ito, ang bawat hininga mo ay utang mo sa amin. Ang boses ni Doña Flordeliza ay tila isang malapot na lason na dahan-dahang kumakalat sa loob ng marangyang sala. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong silya na gawa sa ukit na nara. Habang sa kanyang tabi ay nakatayo si Floribeth, suot ang isang pares ng mamahaling sapatos na gawa sa balat ng hayop. Ang sapatos na may bahid ng putik mula sa harden. Sa harap nila, dahan-dahang lumuhod si Felicitas. Hawak niya ang isang basang basahan. Ang kanyang mga tuhod ay dumadaiti sa malamig at makintab na marmol na sahig. Habang sinisimula niyang kuskusin ang dumi sa sapatos ng kabit ng kanyang asawa, naramdaman niya ang matalim na dulo ng takong na pilit ibinabaon ni Floribeth sa kanyang palad. Ngunit hindi siya kumibo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang ginagawa, habang sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat tibok ng puso ay tila isang bilang ng kanyang huling pagtitiis. Tingnan mo ang sarili mo, Felicitas. Pagpapatuloy ni Flordeliza, habang marahang pinapaypayan ang kanyang sarili. Isang hamak na accountant mula sa probinsya na inakala mong mapapantayan ang apelidong Vergara. Kung hindi dahil sa awa ko, nabulok ka na sa maliit mong kooperatiba. Dapat niyang magpasalamat
dahil hinayaan ka naming manatili rito kahit wala ka namang silbi. Ni hindi mo man lang mabigyan si Faustino ng isa pang anak na magdadala ng aming pangalan. At na yon, magrereklamo ka dahil may ibang nagpapasaya sa kanya? Napakawalang utang na loob mo naman yata. Ang bawat salita ay tila isang karayom na itinusok sa pinakamalalim na bahagi ng sugat ni Felicitas. Alam niya ang taktikang ito. Ang sadyang pagpapakita na siya ang may kasalanan sa lahat ng pagkakamali ni na Faustino at Flor de Liza. Ito ang kanilang sandata. Ang baluktutin ang katotohanan hanggang sa maniwala siya na siya nga ang may pagkukulang. Mariing pinisil ni Felicitas ang basahan sa kanyang kamay hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko at manginig ang kanyang mga braso. Isang sandali ng tahimik na pagtanggap sa insulto, habang ang kanyang isipan ay abala sa pag-uugnay ng mga nakitang dokumento kagabi. Sa bawat mura ng matanda, isang pahina ng ebidensya ang mas lalong tumatatak sa kanyang memorya. Ay tita, huwag po kayong masyadong mainit ang ulo. Singit ni Floribeth na may kasamang malambing, ngunit nakakanghilong tono. Baka makasama po yan sa ating pinakahihintay na balita. Dahan-dahang kinuha ng dalaga ang isang maliit na papel mula sa kanyang bag at inilapag ito sa tapat ng mukha ni Felicitas. Isang ultrasound image. Ang itim at puting larawan ng isang maliit na buhay sa loob ng sinapupunan. Ayan, Felicitas, iyan ang hindi mo kayang ibigay, sabi ni Flor de Liza na may halong tagumpay sa kanyang mga mata. Buntis si Floribeth at ang batang yan ang magmamana ng lahat ng pinaghirapan ni Faustino. Kaya wag mong isiping may puwang ka pa sa hinaharap namin. Isang pirma mo na lang sa mga papeles ng lupa bukas at malaya ka na sa amin. Doon ka na sa probinsya mo, kasama ang mga kauri mong amoy lupa. Tinitigan ni Felicitas ang ultrasound image. Bilang isang accountant, ang kanyang mga mata ay sanay sa pagbabasa ng mga petsa at detalye. May napansin siyang kakaiba sa gilid ng dokumento. Isang maliit na marka ng petsa na tila hindi tumutugma sa sinasabi ni Floribeth. Ngunit nanatili siyang tahimik. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang isipan. Bagaman ang kanyang muka ay nananatiling walang emosyon. Naintindihan ko po, Doña Flor de Liza. Mahinang sagot ni Felicitas. Ang boses ay tila isang bulong na dala ng hangin. Lahat po ay may katapusan. Tumayo si Felicitas. Dala ang maruming basahan at ang sapatos na ngayon ay kasing kintab na ng salamin. Hindi siya tumingin sa dalawa habang naglalakad palabas ng sala. Ngunit sa bawat hakbang niya, ang tunog ng kanyang mga paa sa marmol ay tila isang babala. Sino ang tunay na mawawalan? Sino ang tunay na itinatapon? Tandaan mo, Felicitas, pahabol na sigaw ni Flor de Liza na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang kumpanyang ito ay sa amin. Ikaw, isa ka lang dumi sa aming mga sapatos na madaling walisin at itapon sa basurahan. Napatigil si Felicitas sa may pintuan ng kusina. Ang kanyang kamay ay humawak sa hamba ng pinto. Nararamdaman ang gaspang ng kahoy. Isang katanungan ang naiwan sa hangin. Isang lihim na siya lang ang nakakaalam. Paano ninyo ako wawalisin kung ang mismong walis na hawak ninyo ay ako ang nagmamay-ari? Sa bawat hakbang ko palayo sa mansyong iyon, tila ba unti-unting bumabalik ang aking hininga? Bagaman ang bawat bugso ng hangin ay may kasamang alat ng aking sariling mga luha. Naglalakad si Felicitas sa gitna ng mataong kalsada ng bayan, suot ang isang simpleng belo at malaking salamin upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Ang ingay ng mga jeep, ang sigaw ng mga tindero at ang amoy ng usok ay tila isang malayang mundo na matagal na niyang kinalimutan sa loob ng gintong hawla ng mga Vergara. Huminto siya sa harap na isang luma at kupas na gusali, kung saan ang isang maliit na karatula ay nakapako sa pader. Santero Legal Credit,
libreng konsultasyon para sa mga nangangailangan. Ang loob ng opisina ay masikip, puno ng mga nagtataasang tumpok ng mga luma at madilaw na papel. Sa dulo ng silid, sa likod ng isang mesa na gawa sa simpleng kahoy, nakaupo ang isang lalaking may malalim na mga mata at seryosong mukha. Si Attorney Fidel Santero. Hindi siya katulad ng mga abogadong nakasuot ng mamahaling barong na madalas makasalamuhan ni Faustino. Si Fidel ay nakasuot lamang ng simpleng puting polo na nakatupi ang manggas. Ang kanyang mga daliri ay may bahid ng tinta mula sa pluma. "Maupo ho kayo, Mrs. Vergara," bati ni Fidel. Ang boses ay malamig, ngunit may bakas ng respeto. "Roldan na lang ho, attorney." Mabilis na pagtatama ni Felicitas habang dahan-dahang nauupo. "Iyong Vergara, para isang mabigat na kadena sa aking leeg na gusto ko nang lagariin." Napatigal si Fidel sa kanyang sinusulat. Tiningnan niya ng diretsyo si Felicitas, tila sinusukat ang lalim ng sugat na dala nito. Inilabas ni Felicitas ang flash drive at ang mga folder na kanyang ninakaw mula sa opisina ni Faustino. Habang inilalahad niya ang bawat detalye, ang pagnanakaw sa pondo ng kumpanya, ang pagpeke sa kanyang ladda, ang pagmamalupit ng kanyang biyenan, at ang ultrasound na tila isang huling hantungan ng kanyang pag-asa, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit nananatiling buo. "Hindi lang pera ang kinuha nila sa akin, attorney," bulong ni Felicitas. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. "Kinuha nila ang aking dignidad. Ginawa nila akong alipin sa bahay, na ako ang nagpundar. At ngayon, gusto nilang itapon ako na parang basura pagkatapos nilang mapakinabangan ang bawat sentimo ko." Tumayo si Fidel at naglakad patungo sa isang maliit na takure sa sulok. Nagtimpla siya ng kape at dahan-dahang inabot ang mainit na tasa kay Felicitas. Ang pakiramdam ng init ng tasa sa kanyang naninigas na mga daliri, ang amoy ng barako na tila gumigising sa kanyang nananamlay na diwa. Sa loob ng maraming taon, siya ang laging nagsisilbi ng kape, siya ang laging nag-aalaga. Ngunit sa sandaling iyon, sa loob ng maliit at maduming opisinang ito, naramdaman niya sa unang pagkakataon na siya ay isang tao na karapat-dapat ding pagsilbihan at pakinggan. "Mrs. Roldan, ang mga dokumentong dala ninyo ay sapat na upang gumuho ang mundong itinayo ni Faustino," panimula ni Fidel. Ang kanyang tinig ay tila isang babala. "Pero kailangan ninyong malaman, ang kompetisyon na pinapasukan ninyo ay mapanganib. Hindi lang ito tungkol sa korte. Tungkol ito sa buhay ninyo. Ang mga taong kayang magnakaw ng pagkakakilanlan ay kayang gumawa ng mas malala pa rito." Napatitig si Felicitas sa pangalang Dante Santero sa payroll na muling lumitaw sa screen ng computer ni Fidel. Napansin niya ang bahagyang paggalaw ng panga ng abogado nang makita ang pangalang iyon. "Attorney, kilala niyo ba kung sino ang Dante Santero na ito?" tanong ni Felicitas. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanghing narinig ay ang mahinang pag-ikot ng lumang bentilador sa kisame. Tumingin si Fidel sa bintana, sa malayo, bago muling humarap kay Felicitas na may mas matinding determinasyon sa kanyang mga mata. "Si Dante ay aking kapatid," pag-amin ni Fidel, ang boses ay puno ng pait. "At dahil sa kasakiman ni Faustino Vergara, 10 taon na ang nakalilipas, ang aking kapatid ay nawala sa amin. Hindi lang kayo ang may utang na dapat singilin, Mrs. Roldan. Magkaiba tayo ng pinagmulan, pero iisa ang ating destinasyon." Hinawakan ni Fidel ang kamay ni Felicitas sa ibabaw ng mesa. Ang haplos na yon ay hindi mali siya, kundi isang pangako ng isang alyansang binuo sa gitna ng parehong pait ng kahapon. "Hindi lang pera ang kukunin natin sa kanila, Felicitas," sabi ni Fidel. Ang bawat salita ay tila isang sumpa. "Kukunin natin ang kanilang kalayaan. Dudurugin natin ang kanilang pangalan
hanggang sa wala nang matira, kundi ang alikabok ng kanilang mga kasalanan. Isang kislap ng takot na may halong tapang ang dumaan sa mga mata ni Felicitas. Ang alyansang ito ay hindi niya inaasahan, ngunit ito ang kailangan niya upang mabuhay. "Handa na ho ako, attorney," sagot ni Felicitas, habang inuubos ang mainit na kape na tila ba yon ang kanyang huling lakas. "Sabihin niyo sa akin, kailan tayo magsisimula?" Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng klinik ni Fidel. Sa loob nito, isang lalaking nakasuot ng barong ang nagbaba ng salamin, si Faustino. Tiningnan nito ang pintuan ng klinik na may kasamang mapanganib na ngiti. "Akala mo ba ay hindi ko malalaman kung nasaan ka, Felicitas? Ano ang ginagawa ng isang asawang tulad mo sa maduming opisina ng isang abogadong pulube? Naghahanap ka ba ng paraan para ipahiya ako, Felicitas? O sadyang wala ka na talagang delikadesa?" Ang boses ni Faustino ay tila isang malabong bulong na may kasamang talim habang pababa siya ng kanyang itim na sasakyan. Ang sikat ng hapon ay tumatama sa kanyang mamahaling relo na nagbibigay ng nakakasilaw na kislap na tila nanunuya sa luma at kupas na pintuan ng klinik ni Fidel. Humakbang siya papalapit kay Felicitas. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng awtoridad at pagmamataas. Ang bawat tunog ng kanyang sapato sa semento ay tila isang pag-angkin sa bawat espasyong kanyang tinatapakan. Napako si Felicitas sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa strap ng kanyang bag kung saan nakatago ang flash drive na naglalaman ng lahat ng kasalanan ng lalaking nasa harap niya. Naramdaman niya ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang alikabok na nagpapahirap sa kanyang dibdib. Ngunit sa likod ng takot, may isang malamig na apoy na nagsisimulang mag-alab. Isang apoy na hindi na kayang patayin ng kahit anong pananakot. "Naglalakad lang ako, Faustino. Nasama na bang lumabas para kumuha ng sariwang hangin?" Mahinang sagot ni Felicitas, pilit na pinatatatag ang kanyang boses sa kabila ng pang-inginig ng kanyang mga tuhod. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Faustino. Lumapit siya ng husto, sapat na upang maamoy ni Felicitas ang hinaluhalong bango ng mamahaling pabango at ang pait ng brandy. Hinawakan ni Faustino ang kanyang braso. Hindi masakit, ngunit ang higpit nito ay tila isang babala ng isang posas. "Sariwang hangin? Dito sa basurang ito? Don't play games with me, Felicitas. Alam mo namang ayaw ni Mama na kung saan-saan ka napupunta. Umuwi na tayo. May mga dokumentong kailangan mong pirmahan para sa insurance ng kumpanya. Huwag mong hintayin na ako pa ang mawalan ng pasensya." Nang makabalik sila sa mansyon, ang atmosfera ay tila isang entablado ng isang masamang dula. Sa loob ng kanilang silid, biglang nagbago ang anyo ni Faustino. Mula sa pagiging mapang-api, naging malambing siya. Isang pagbabagong tila, isang maskara na dahan-dahang isinusuot. Kinuha niya ang isang pluma at inilapag ang isang makapal na tumpok ng papel sa tapat ni Felicitas. "Feli, para sa atin din ito," bulong ni Faustino habang hinahaplos ang balikat na asawa. "Insurance ito para sa hinaharap natin. Para kung may mangyari man sa akin, hindi ka maghihirap. Pirmahan mo na, please." Tinitigan ni Felicitas ang mga papel. Sa ilalim ng mga teknikal na salita ng insurance, nakita niya ang maliliit na letra na tumutukoy sa paglilipat ng lahat ng kanyang natitirang shares sa kumpanya patungo sa isang trust fund na kontrolado ni Flor de Lisa. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang tadyang. Ito na ang sandaling binalaan siya ni Fortunato. Ang sandali kung saan ang pag-ibig na akala niya ay totoo ay gagamitin bilang patibong para tuluyan siyang ubusin. Ang pakiramdam ng dulo ng pluma sa kanyang daliri. Ang malamig na tinta na tila isang itim na lason na handang pumatay sa kanyang huling pag-asa. Tumingin siya sa mga mata ni Faustino.
at nakita niya ang isang estranghero. Hindi ito ang lalaking pinakasalan niya sa maliit na simbahan sa Luzon. Ito ay isang halimaw na nakasuot ng mukha ng kanyang asawa. "Mamaya na, Faustino. Masakit ang ulo ko," sabi ni Felicitas, dahan-dahang inilapag ang pluma. "Bukas na lang natin ituloy." Isang mabilis na kislap ng galit ang dumaan sa mga mata ni Faustino bago ito muling napalitan ng pekeng pag-aalala. "Sige, magpahinga ka na. Dito lang ako sa tabi mo." Humiga sila sa kama, magkatabi, ngunit may milyon-milyong kilometrong distansya sa pagitan nila. Sa gitna ng dilim, naramdaman ni Felicitas ang bahagyang paggalaw ng kama. Lumingon siya ng bahagya at nakita ang liwanag mula sa cellphone ni Faustino sa ilalim ng kumot. "Babe, nakuha mo na ba ang pirma ng matandang yan? Sabik na akong lumipat sa bagong bahay natin." Ang mensaheng nabasa ni Felicitas sa screen, kasama ang isang larawan ni Floribeth na nakasuot ng lensiryang kulay itim. Naramdaman ni Felicitas ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay tila naninigas sa matinding sakit. Ang bawat salita sa screen ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na itinataksil ang kanyang likuran. Sa tabi niya, ang lalaking nangakong mamahalin siya, sa hirap at ginhawa, ay abala sa pagpaplano ng kanyang sariling libing bilang asawa. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya, na sinabayan ng tunog ng hangin sa labas na humahampas sa mga dahon ng puno ng nara. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng kanyang pag-ibig ay tuluyan ng naputol. Ang katahimikan ng silid ay naging saksi sa kanyang lihim na panunumpa. "Hindi na ako ang matandang Felicitas na madali mong maluloko," bulong niya sa kanyang isipan habang ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat sa dilim. "Ang bawat titik ng aking pirma ay magiging bawat pako sa kabaong na iyong kasakiman." Biglang tumunog ang cellphone ni Faustino sa gitna ng gabi. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin ito ni Faustino sa labas ng silid, narinig ni Felicitas ang isang boses na nagmula sa kabilang linya. "Mr. Vergara, may problema tayo." May nakapasok sa main server ng kumpanya at kinopya ang lahat ng audit reports. "Huwag kang makialam sa usapang pamilya, Felicitas. Isang sampid ka lang dito at hinding-hindi magbabago ang katotohanang palamunin ka lang sa pamamahay na ito." Ang boses ni Doña Flordeliza ay umalingaw-ngaw sa pasilyo, kasunod ang isang matinding lapat ng palad sa pisngi ni Felicitas. Ang hapdi ay hindi lamang nganahan sa balat, kundi tila gumapang hanggang sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Napalingon ang ulo ni Felicitas sa lakas ng impact. Ang kanyang buhok ay humambalang sa kanyang mukha at ang paningin niya ay sandaling nagdilim. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang maliit na tray ng gamot at isang basong tubig para sa maintenance ng kanyang binan. Ang irony ng sandaling yon ay tila isang lason, ang taong pinagsisilbihan niya ng kalinga ay ang taon ding bumubura sa kanyang danggal. Naramdaman ni Felicitas ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang malamig na metal ng tray ay tila nanunuya sa init ng kanyang namamagang pisingi. Ang tubig sa baso ay gumalaw. Lumilikha ng maliliit na alon na tila sumasalamin sa baha ng emosyong pilit niyang ikinukulong sa kanyang dibdib. "Hanggang kailan ko titiisin ang sugat na ito bago ako tuluyang maubos sa harap ng mga taong ako naman ang nagpuno?" Ito ang tanong na tila isang tinik na bumaon sa kanyang isipan, isang piping hiling sa langit na tila nananatiling bingi. Sa kabilang dulo ng silid, nakasandal si Fortunato sa hamba ng pinto. Saksi siya sa bawat mura at sa huling sampal na nagpatahimik sa buong palapag. Nakita ni Felicitas ang pagkuyom ng mga palad ng kanyang bayaw, ang panginginig ng panga nito, at ang pait na namuo sa mga mata nito. Naririnig din nila mula sa loob ng opisina ang malakas na boses ni Faustino na nakikipagtalo sa telepono tungkol sa isang shipment na kailangang dumaan sa likod ng aduana.
Isang ilegal na operasyong matagal nang pinaghihinalaan ni Felicitas. Ma, tama na! Sigaw ni Fortunato. Ang boses ay basag sa pagitan ng galit at takot. Lumapit siya at hinarang ang kanyang ina na akmang dadagdagan pa ang pananakit ni Felicitas. Tao ang kaharap mo, hindi hayop. Si Ate Feli ang nagpaaral sa akin. Siya ang nag-alaga sa atin nang wala tayong makain. Tumahimik ka, Fortunato. Wala kang alam sa mga sakripisyo ng pamilyang ito. Bulyaw ni Flordelisa bago padabog na pumasok sa kanyang silid at ibinalandra ang pinto. Naiwan ang dalawa sa pasilyo. Dahan-dahang lumapit si Fortunato kay Felicitas. Iyon ang kanilang golden moment. Ang pagluhod ng isang lalaki sa harap ng babaeng itinuring niyang pangalawang ina. Hindi alintana ni Fortunato ang dumi sa sahig habang barahan niyang kinukuha ang tray mula sa nanginginig na mga kamay ni Felicitas. Nakita ni Felicitas ang isang patak ng luha mula sa kanyang bayaw na pumatak sa kanyang palad. Isang luhang mas mainit pa sa hapdi ng kanyang pisngi. Ate, patawarin mo ako. Patawarin mo kami. Bulong ni Fortunato. Ang kanyang boses ay tila isang pagsisisi na hindi na kayang lunukin. Maling-mali na ito. Hindi ko na kaya ang sikmura ay makitang dinuduro ka nila habang ikaw ang nagbibigay sa amin ng buhay. Inalalayan ni Fortunato si Felicitas patungo sa likod ng mansyon, sa may labanderya kung saan walang makakarinig sa kanila. Doon, mabilis na dinukot ni Fortunato ang isang maliit na flash drive mula sa kanyang bulsa at mahigpit itong ibinaon sa palad ni Felicitas. Ate, nasa loob niyan ang lahat. Ang mga video ng pakikipagsabuatan ni Kuya sa mga smuggler sa port. Ang mga voice recording kung paano nila pinaplano ang pagtakas sa mga utang ng kumpanya gamit ang pangalan mo. Mabilis na paliwanag ni Fortunato. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pinto dahil sa kaba. Kinuha ko yan sa safe ni Kuya kagabi habang lasing siya. Hindi ko na kaya ang konsensya ko, ate. Ang utang na loob ko sa iyo ay hindi mababayaran ng dugo o apelido. Naramdaman ni Felicitas ang bigat ng flash drive sa kanyang kamay. Iyon ang susi. Iyon ang sandata. Ngunit sa likod ng tagumpay na iyon ay ang lungkot ng pagkawasak ng isang pamilya. Isang pamilyang pinangarap niyang mabuo, ngunit na iyon ay kailangan niyang gibain upang mabuhay siya. Fortunato, bakit mo ito ginagawa? Mahinang tanong ni Felicitas habang tinititigan ang kanyang bayaw. Hinawakan ni Fortunato ang kanyang balikat. Ang mga mata nito ay puno ng seryosong babala. Dahil narinig ko sila kanina, ate. May plano sila bukas. Pagkatapos mong pirmahan ang huling papeles, may kinuha si Kuya ng mga tao. Ilidpit ka na raw nila. Itatapon ka sa kung saan na walang makakahanap sa'yo. Para hindi ka na makapagsalita tungkol sa mga illegal nilang ginagawa. Naramdaman ni Felicitas ang biglang paghinto ng kanyang mundo. Ang hangin sa paligid ay tila naging yelo. Ang flash drive na hawak niya ay tila naging isang mainit na uling na nagpapaalab sa kanyang natitirang tapang. Ang kataksilan ng kanyang asawa ay lumampas na sa pera at babae. Ito ay naging usapin na ng kanyang huling hininga. Ate, tumakbo ka na bukas bago pa sumikat ang araw. Pagmamakaawa ni Fortunato. Punta ka kay Attorney Fidel. Siya lang ang makakatulong sa atin. Tumingin si Felicitas sa madilim na langit, sa mga bituin na tila mga saksi sa kanyang paghihirap. Ang tunog ng mga kuliglig sa paligid ay tila isang orasan na nagbibilang ng kanyang nalalabing oras sa loob ng mansyong naging kulungan niya ng mahabang panahon. Hindi ako tatakbo, Fortunato, bulong ni Felicitas. Ang kanyang tinig ay tila isang malamig na hangin na may dalang pangako ng katarungan. Haharapin ko sila. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako ang Felicitas na luluhod. Ako na ang Felicitas na magtatapos sa lahat ng ito. Habang nag-uusap ang dalawa, isang anino ang dahan-dahang gumagalaw sa likod ng malalaking kortina ng kusina.
Ang liwanag ng isang sigarilyo ay kuminang sa dilim. Kasunod ang tunog ng isang mahinang pagpindot sa recording device. Si Faustino. Nakatayo siya doon, nakikinig sa bawat salitang binitawan ni Fortunato at Felicitas, habang ang isang mapanganib na ngiti ay gumuguhit sa kanyang mga labi. Akala niyo ba ay ganon ako, kadaling lukuhin sa sarili kong pamamahay? Patawarin ninyo ako, Doña Flordeliza. Patawad, Faustino. Ngayon ko lang napagtanto na wala pala akong patutunguhan kung wala ang pamilyang ito. Handa na akong pirmahan ang kahit anong papeles. Huwag niyo lang akong itapon sa kalsada. Ang boses ni Felicitas ay tila isang basag na plaka, mahina at puno ng pagsuko habang nakayuko siya sa paanan ng hapagkainan kinabukasan. Ang kanyang mga mata ay namamaga, isang sadyang anyo ng pagkatalo na kanyang pinaghandaan bago pa sumikat ang araw. Naramdaman niya ang matatalim na tingin ni Faustino at Flordeliza na nagpapalitan ng mapaglarong ngiti. Isang ngiti ng mga maninila na naniniwalang tuluyan nang sumuko ang kanilang biktima. Hindi alam ni Faustino na ang bawat paghikbi ni Felicitas ay isang kalkuladong hakbang. Alam ni Felicitas na nakikinig ang kanyang asawa kagabi sa dilim. Naramdaman niya ang amoy ng sigarilyo nito sa pasilyo. Kaya naman, bago pa siya muling harapin ng asawa, kailangan niyang isuot ang maskara ng isang pusong durog at takot. Ang sining ng panlilinlang ay hindi lamang para sa mga masasama. Minsan, ito ang tanging sandata ng mga nais mabuhay ng may katarungan. Ayan ang gusto kong naririnig, Felicitas. Tugon ni Flordeliza habang dahan-dahang hinihiwa ang kanyang steak. Ang tunog ng kutsilyo na humahaplo sa porselana ay tila isang babala sa katahimikan ng silid. Mabuti at natahuhan ka na bago pa mahuli ang lahat. Isang pirma mo lang sa grand opening ng bagong branch mamaya at bibigyan ka namin ng maliit na pensyon para mabuhay ka ng maayos sa probinsya. Hindi ba, Faustino? Tumanggo si Faustino. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng awa, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling mapanganib. Oo, Feli. Para rin ito sa ikabubuti mo. Ayaw naming makita kang naghihirap. Ang sandali kung saan dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Faustino at hinawakan ito ng mahigpit. Tila ba ito ang kanyang tanging salbabida? Naramdaman niya ang bahagyang pag-atras ng asawa, ang pandidiri nito sa kanyang tahinaan. At doon niya napatunayan na nagtagumpay siya. Sa paningin ng mga Vergara, si Felicitas ay isang basura na kailangan na lamang itapon ng maayos. Ang kanilang kampante at mapagmataas na kalooban ang magiging pinakamalaking butas sa kanilang depensa. Pagkatapos ng almusal, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa malaking selebrasyon ng bagong branch na kumpanya, mabilis na pumasok si Felicitas sa silid labanderya. Doon, sa ilalim ng tumpok ng mga nilabang kumot, nakatago ang kanyang lumang cellphone na hindi alam ni Faustino. Ang bawat pindot niya sa screen ay may kasamang panalangin. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay sumasabay sa mahinang pag-ikot ng washing machine sa gilid, isang ingay na tumatabon sa kanyang lihim na operasyon. Naipadala na niya ang lahat ng mga file na nakuha ni Fortunato kay Attorney Fidel. Ang bawat video ng smuggling, ang bawat pekeng audit report at ang patunay ng huwad na ultrasound ni Floribeth ay nasa kamay na ng batas. Ang kailangan na lang niya ay ang tamang pagkakataon para bitawan ang huling mitsa. Ate, isang mahinang gulong ang narinig niya mula sa pinto. Si Fortunato na may dalang mga bulaklak para sa dekorasyon. Handa na ba ang lahat? Natatakot ako para sa iyo. Tumiin si Felicitas sa kanyang bayaw. Ang kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng luha, kundi isang malamig na determinasyon. Huwag kang matakot, Fortunato. Ang mga taong naniniwalang sila ay nasa itaas ay hindi napapansin ang lupang unti-unti nang gumuguho sa ilalim ng kanilang mga paa. Siguraduhin mo lang na sa oras na magkagulo, malayo ka sa kanila.
Lumabas si Felicitas sa mansyon na suot ang kanyang pinakamagandang barot saya. Isang kasuotang tila simbolo ng kanyang pagiging mabuting asawa. Habang sumasakay siya sa sasakyan patungo sa event, tiningnan niya ang mansyon sa huling pagkakataon. Ang sikat ng araw ay tumatama sa malalaking bintana nito. Ngunit para sa kanya, ang bawat kislap ay tila isang paalam sa isang impyernong binuo ng kasinungalingan. Ang kumpanya ay magbubukas ng bagong yugto ngayong araw, ngunit hindi ito ang yugtong inaasahan ni Faustino at Flordeliza. Ang entablado ay handa na, ang media ay naroon, at ang mga panauhin ay naghihintay. Ang hangin ay mabigat, tila may dalang payuwatig na isang paparating na bagyo na walang ititira kundi ang katotohanan. Handa na ang lahat, Fidel! Bulong ni Felicitas sa kanyang isipan habang nakatitig sa kanyang sariling refleksyon sa bintana ng sasakyan. Ngayong gabi, ang accounting ay magtatapos na sa isang balanseng hustisya. Habang papaakyat si Faustino sa entablado upang simulan ang ribbon cutting, isang hindi pamilyar na itim na van ang huminto sa gilid ng event. Mula rito ay bumaba ang mga lalaking nakasuot ng barong at may hawak na mga dokumentong may tatak ng National Bureau of Investigation. Ngunit bago pa sila makalapit, isang malakas na hiyaw ang narinig mula sa likod ng stage. Si Floribeth, na duguan ang mukha at itinuturo si Doña Flordeliza. Traidor ka! Akala mo ba ay hahayaan kitang itakas ang pera na para sa amin ng anak ko? Mumiti ka, Felicitas. Yan na ang huling pagkakataon na makikita ng mga tao ang mukha mong kasama ako. Pagkatapos nito, ikaw ay magiging isang malabong alaala na lamang sa kasaysayan ng mga Vergara. Ang bulong na iyon ni Faustino sa kanyang asawa habang nasa likod sila ng entablado ay tila isang malamig na hangin galing sa sementeryo. Habang inaayos ni Felicitas ang kurbata ng asawa, isang huling serbisyo ng isang mabuting asawa, nadarama niya ang magaspang na tela sa kanyang mga daliri. Ang irony ng sandaling iyon ay tila isang kutsilyong dahan-dahang humihiwa sa kanyang puso. Inaayos niya ang kurbata ng lalaking naghanda na ng kanyang sariling libing bilang asawa. Ngunit sa likod ng kanyang mapagpakumbabang muka, ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay handa na para sa pagpapakawala ng katotohanan. Ang liwanag ng mga spotlight sa loob ng engranding ballroom ay nakakasilaw. Tila ba sadyang ginawa upang bulagin ang lahat sa dilim na itinatago ng pamilyang Vergara. Habang umaakyat si Faustino sa stage kasama si Doña Flordeliza, ang bawat palakpakan ng mga panauhin ay tila tunog ng mga pako na ibinabaon sa isang kabaong. Sa tabi ni Flordeliza, nakasuot ng kumikinang na asul na bestida si Floribeth, na kung makanghiti ay tila siya na ang reyna ng gabing iyon. Ladies and gentlemen! Panimula ni Faustino sa mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng mapagpanggap na danggal. Ang araw na ito ay marka ng ating tagumpay, isang bagong simula para sa ating kumpanya. Ngunit bago pa man matapos ni Faustino ang kanyang pangungusap, ang malaking projector screen sa kanyang likuran na dapat sana ay magpapakita ng video ng kanilang bagong branch ay biglang nagbago. Ang kulay asul na background ay napalitan ng isang madilim na spreadsheet. Ang mga numero ay malalaki at malinaw. Bawat isa ay may pulang marka ng fraudulent transfer at tax evasion. Kasunod nito ay ang isang malinaw na video recording, ang mukha ni Faustino habang nakikipag-usap sa isang smuggler sa port. Ang kanyang boses na nag-uutos na ipangalan ang lahat ng ilegal na utang kay Felicitas. Ang bulong-bulungan sa hall ay tila isang dambuhalang alon na biglang humampas sa dalampasigan. Ang katahimikan ni Faustino ay tila isang pag-amin. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabag ay biglang namutla, kasing puti ng papel na kanyang ipinapapirma kay Felicitas. Anong kahibangan ito? Hiyaw ni Doña Flordeliza. Ang kanyang tinig ay tumining sa gitna ng kaguluhan
habang pilit niyang tinatakpan ng screen gamit ang kanyang sariling katawan. Patayin niyo ang screen! Sino ang may gawa nito? Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumakad si Felicitas patungo sa gitna ng entablado. Hindi na siya ang babaeng nakayuko. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat ng 25 taon ng pagtitiis. Sa tabi niya, lumabas si attorney, si Del Santero at si Fortunato na may hawak na mga dokumentong may tatak ng National Bureau of Investigation, NBI. Ako ang may gawa nito, Flordeliza. Ang boses ni Felicitas ay hindi malakas, ngunit ito ay umalingaw-ngaw sa buong silid na tila isang hatol ng langit. Ang bawat numerong nakikita ninyo ay ang katumbas ng bawat patak ng pawis ko na ninakaw ninyo. Ang bawat video ay ang katotohanang pilit ninyong ibinaon sa ilalim ng aking mga luha. Biglang bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Ang tunog ng mga sapatos ng mga otoridad sa marmol na sahig ay tila isang martilyo ng katarungan. Ang mga lalaking nakabarong ay mabilis na pinalibutan ang entablado, ang sandali kung saan dahan-dahang hinawakan ni Felicitas ang kanyang wedding ring. Ang ginto ay tila naging isang mainit na uling na kailangan na niyang bitawan. Sa harap ng media, sa harap ng lahat ng taong naging saksi sa kanyang pagkaalipin, hinawakan niya ang palad ni Faustino at inilapag doon ang singsing. Ito ang huling utang na loob ko sa iyo, Faustino. Bulong ni Felicitas habang nakatingin ng diretsyo sa nangangatog na mga mata ng asawa. Pinapalaya kita sa kasinungalingang ito. Dahil sa loob ng selda, wala ng Felicitas na maglilinis ng iyong mga dumi. Isang malakas na hiyaw ang narinig mula sa gilid. Si Floribeth ay pilit na kumakawala sa mga pulis. Ang kanyang muka ay puno ng takot habang nakatingin sa kanyang mga alahas. Hindi! Ang mga ito ay sa akin! Faustino, gawin mo ang paraan! Ngunit bago pa makasagot si Faustino, isang malakas na sampal ang ibinigay ni Felicitas kay Doña Flordeliza. Isang sampal na tila nagpatigil sa mundo. Ang tunog ng lapat ng palad sa balat ay tila isang musika sa pandinig ng mga taong matagal nang inaapi. Ito ay para sa bawat gabing ginawa niyo akong alipin sa sarili kong bahay, sabi ni Felicitas. Ang kanyang mga mata ay naglalabog ng apoy ng hustisya. Ang kumpanyang ito, ang lupang ito, at ang bawat sentimong hawak nyo ay hindi sa inyo. Ako ang nagpundar, at ngayong gabi, binabawi ko na ang lahat. Habang pinupustasan ng mga pulis si Faustino, ang tunog ng metal na naglalantugan ay tila isang malungkot na himig ng pagkatalo. Tiningnan ni Felicitas ang kanyang biyenan na ngayon ay nakaluhod sa sahig, umiiyak dahil sa kahihiyang hindi na mabubura ng kahit anong yaman. Ang imperyong itinayo sa ibabaw ng kataksilan ay tuluyan ng gumuho at sa gitna ng mga abo, nakatayo ang isang babaeng sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Habang inilalabas si Faustino ng ballroom, bigla itong lumingon kay Felicitas na may kasamang kakaibang kislap sa mga mata. Akala mo ba ay ikaw ang panalo, Felicitas? May isang dokumentong hindi mo nakuha. Isang dokumentong magpapatunay na ang anak na dala ni Floribeth ay hindi sa akin. At ang tunay na ama ay ang lalaking kasama mo ngayon sa entablado. Tumingin ang lahat kay Attorney Fidel. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa paligid. Ano ang lihim na itinatago ni Fidel na maaaring sumira sa bagong nakamit na kalayaan ni Felicitas? Ang bawat salitang lumalabas sa iyong bibig, Faustino, ay tila isang huling hininga na isang taong nalulunod sa sarili niyang kasinungalingan. Huwag mong idamay ang ibang tao sa dumi ng iyong budhi. Ang tinig ni Felicitas ay tila isang malamig na hampas ng hangin na nagpatahimik sa bulungan ng mga tao sa ballroom. Tumingin siya ng diretsyo kay attorney. Si Del, na nananatiling kalmado sa tabi niya, bagaman ang panga nito ay mahigpit na nakakuyom. Hindi nagpadala si Felicitas sa huling pagtatangka ni Faustino na sirain ang kanyang bagong nakitang tiwala. Sa 25 taon niyang pagsasama sa asawa, alam niya ang bawat galaw ng mga mata nito
kapag ito ay nagsisinungaling, isang desperadong galaw ng isang talunan. Mrs. Roldan, mahinang simula ni Fidel. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Si Floribeth ay dating empleyado ng aking kapatid na si Dante. Ginamit siya ni Faustino para traidurin ang aking kapatid 10 taon na ang nakalilipas. Iyan ang koneksyong pilit niyang binabaluktot na yon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Felicitas. Hindi na siya ang babaeng madaling mauto ng mga mabulaklak na salita o ng mga paninira. Alam ko, attorney, ang amoy ng katotohanan ay hindi kayang takpan ng baho ng isang desperadong asawa. Habang hinihila ng mga otoridad si Faustino palabas, ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila isang malungkot na bilang ng kanyang mga hakbang patungo sa madilim na hinaharap. Ang marangyang ballroom na dati ay puno ng halakhak ay naging saksi sa pagguho ng isang pamilyang itinayo sa ibabaw ng buhangin. Isang linggo matapos ang gulo, dinalaw ni Felicitas si Faustino sa loob ng selda. Ang dati ay makisig at mabangong asawa ay nakaupo na ngayon sa isang manipis na banig, suot ang kupas na kulay kahel na damit. Ang kanyang balbas ay hindi na ahit, at ang kanyang mga mata ay wala na ang dating kislap ng kayabangan. Ang pag-upo ni Felicitas sa tapat ng rehas, hindi bilang isang nagmamakaawang asawa, kundi bilang isang babaeng may hawak ng lahat ng alas. Inilapag niya ang mga papeles ng annulment at ang dokumento ng paglilipat ng lahat ng ari-arian sa kanyang pangalan. Ang tunog ng paglapag ng folder sa malamig na mesa ay tila isang huling hatol. "Pirmahan mo ito, Faustino," malamig na utos ni Felicitas. "Ito na ang huling pagkakataon na makikita mo ako." At ang anak na dala ni Floribeth? Isang malaking kasinungalingan din yon. Ang ultrasound na ipinakita niya sa akin ay luma na. Ninakaw lang niya sa isang pinsan. Ginawa niya yon para makuha ang pabor ng iyong ina. Napayuko si Faustino. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang nanginig sa paghitbi. "Feli, patawarin mo ako. Nabulag ako. Akala ko ay masasaya ako sa kanya. Pero nawala ang lahat sa akin. Patawad." Ang patawad ay ibinibigay sa mga nagkamali ng hindi sinasadya, Faustino, sagot ni Felicitas habang tumatayo. Ang sa inyo ay pinili ninyo. Ang bawat pait na nararanasan mo ngayon ay ang bunga ng bawat luhang ipinatikim mo sa akin. Samantala, sa isang maliit at madilim na apartment sa labas ng lungsod, mag-isang nakaupo si Doña Flordeliza. Wala na ang kanyang mga alahas. Wala na ang kanyang mga katulong. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng lumang bentilador na tila nanunuya sa kanyang kahirapan. Ang babaeng dati ay reyna ng mansyon ay nagtitiyaga na ngayon sa delata at kaning lamig. Ang kanyang karma ay ang pagiging isang malabong anino ng dati niyang sarili. Isang parusang mas masakit pa sa pagkabilanggo. Si Floribeth naman ay nahuling nagtatago sa isang malayong probinsya. Sa kanyang pagkatangkang itakas ang mga alahas na ibinigay ni Faustino, natuklasan niyang lahat ng yon ay mga imitasyon lamang. Ang tunay na mga alahas ay matagal nang kinuha ni Felicitas at pinalitan ng mga wad. Ang bawat kislap na inakala ni Floribeth na kayamanan ay tila isang biro na humahalahak sa kanyang mukha habang siya ay pinoposasan. Nagbalik si Felicitas sa kanyang lumang bahay sa probinsya. Ang amoy ng luma at tuyong kahoy, ang samyon ng mga bulaklak sa harden, at ang katahimikan ng paligid ay tila isang mainit na yakap ng kanyang mga magulang. Sinimulan niyang linisin ang mga alikabok ng nakaraan. Itinapon niya ang lahat ng larawan ng kasal nila ni Faustino, ang bawat gamit na nagpapaalala sa kanya ng 25 taon ng pagtitiis. Habang nakaupo siya sa beranda sa ilalim ng maliwanag na buwan, ninanamnam ang sariwang hangin na walang halong pait, isang kumatok sa pinto. Si Fidel. May dala itong isang puting envelope. "Ang titulo ng lupa sa probinsya, Felicitas.
sabi ni Fidel na may kasamang tapat na ngiti. Nasa pangalan mo na itong muli. Wala nang makakakuha nito sa iyo. Naramdaman ni Felicitas ang isang kakaibang init sa kanyang puso. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Ang kapayapaan ay tila isang musika na dahan-dahang tumutugtog sa kanyang kaluluwa. Tiningnan niya si Fidel, ang lalaking naging sandigan niya sa gitna ng unos. Salamat, Fidel, bulong niya. Salamat sa pagtulong sa akin na mahanap ang aking sarili sa gitna ng mga abo. Ang paglalakbay ay hindi pa tapos, Felicitas, sagot ni Fidel habang marahang hinahawakan ang kanyang kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ka na mag-isa. Isang araw matapos ang pagbisita ni Fidel, isang hindi inaasahang sulat ang dumating sa pintuan ni Felicitas. Mula ito sa kumpanya sa ibang bansa na nag-aalok ng pakikipagsosyo sa kanyang bagong itinatag na pundasyon. Ngunit sa dulo ng sulat, may isang nakasulat sa kamay na tila pamilyar ang estilo. Ang hustisya ay natapos na, ngunit ang lihim ng iyong tunay na pagkatao ay ngayon pa lamang magsisimula. Hindi mo ba itatanong kung bakit ka talaga pinakasala ni Faustino noon? Ang bawat tahi ng aking bagong buhay ay hindi nagawa sa sinulid ng pagtitiis, kundi sa matibay na hibla ng aking sariling danggal. Nakatayo si Felicitas sa gitna ng isang maliit ngunit maaliwalas na bulwagan sa kanilang probinsya. Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa sahig na gawa sa makintab na nara. Tila ba binabasbasan ang bawat sulok ng gusaling ito? Sa labas, ang karatula ay kumikinang sa ilalim ng araw. Felicitas Foundation, landas sa pagbangon. Hindi ito isang kumpanya ng transportasyon o isang negosyong puno ng kasakiman. Ito ay isang tahanan para sa mga kababaihang tulad niya, mga pusong nadurog ngunit handang muling mabuo. Ang ingay sa paligid ay hindi natunog ng pag-aaway o ng mga utos ni Doña Flordelisa. Ang naririnig ni Felicitas ay ang malulutong na tawa ng mga kababaihang nag-aarang ng pananahi, ang mahinang pag-ikot ng mga makina na tila isang himig ng pag-asa, at ang masiglang pag-uusap ng mga nanay na binibigyan ng pagkakataong magsimulang muli. Ang bawat tunog ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa mga sugat ng kanyang kahapon. Ate Feli, narito na po ang listahan ng mga bagong benepisyaryo para sa microfinance. Bungad ni Fortunato habang papalapit sa kanya. Suot nito ang isang simpleng polo, ang kanyang muka ay wala na ang bakas ng takot at pag-aalinlangan. Ngayon, si Fortunato ang tumatayong operations manager ng pundasyon, isang pagkakataong ibinigay ni Felicitas upang ipakita na ang utang na loob ay maaari ding magbunga ng kabutihan. Tumango si Felicitas. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalinga habang tinitingnan ang kanyang bayaw. Ang sandali kung saan dahan-dahan niyang hinawakan ang balikat ni Fortunato, nararamdaman ang init ng pasasalamat na dumadaloy sa pagitan nila. Sa gitna ng pagkawasak ng pamilya Vergara, ang kanilang ugnayan ang tanging pundasyong nanatiling matatag dahil ito ay itinayo sa katotohanan. Salamat, Fortunato. Siguraduhin nating ang bawat sentimo ay mapupunta sa mga taong talagang gustong magbago. Sagot ni Felicitas. Ang kanyang boses ay may lalim ng awtoridad na hinaluan ng lambing. Nang gumatay ang hapon, nagtungo si Felicitas sa dalampasigan kasama si Attorney Fidel. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang ritmo ng kapayapaan na sumasabay sa kanilang marahang paglalakad. Ang buhangin ay mainit sa kanilang mga paa at ang amoy ng dagat ay tila naglilinis sa bawat alaala ng pait. Nalaman ko na ang tungkol sa sulat na natanggap mo, Felicitas. Simula ni Fidel, ang kanyang boses ay tila isang mahinaong awit sa gitna ng simoy ng hangin. Inimbestigahan ko ang nakaraan. Tama ang hinala mo. Pinakasalan ka ni Faustino noon dahil nalaman ng kanyang ina na ang lupang iniwan ng tatay mo ay tatamaan ng isang malaking road development project.
Ginamit kanila para makuha ang kompensasyon na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang perang ginamit nila para itayo ang kumpanya. Napatigil si Felicitas. Tumingin siya sa malayo. Sa abot tanaw, kung saan ang langit at dagat ay tila naghahalikan. Ang katotohanan ito ay tila isang huling pako sa kabaong ng kanyang nakaraan. Hindi kailanman siya minahal. Siya ay naging isang investment lamang mula pa noong unang araw. Ngunit sa halip na maiyak, isang mahinang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Salamat sa pagsasabi ng totoo, Fidel. Bulong ni Felicitas habang humaharap sa abogado. Dati, baka gumuho ang mundo ko sa narinig ko. Pero ngayon, ang katotohanan yan ang nagpapalaya sa akin ng lubusan. Wala na akong utang na loob sa kanila. Wala na akong dapat pang hinayangan. Dahan-dahang hinawakan ni Fidel ang mga kamay ni Felicitas. Ang haplos nito ay hindi nagmamadali, kundi puno ng paggalang at isang pangakong handang maghintay. Ang lapit ng kanilang mga muka ay sapat na upang maramdaman ni Felicitas ang mainit na hininga ni Fidel, isang pakiramdam na nagpapatibok muli sa kanyang puso sa parang hindi niya akalaing posible pa. Attorney Fidel, handa na ba akong magmahal muli? Tanong ni Felicitas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng papasikat na mga bituin. Hindi ko alam ang sagot sa tanong na yan, Felicitas. Sagot ni Fidel habang marang inilalapat ang kanyang noo sa noo ng babae. Ngunit ang alam ko, ang bawat sugat ay may panahon ng paghilom, at kung papayagan mo ako, nais kong maging bahagi ng panahong yon. Hindi kita kailangan dahil malakas ka na. Pero nais kitang samahan dahil karapat-dapat kang mahalin ng totoo. Sa sandaling yon, sa pagitan ng bulong ng hangin at ng awit ng dagat, naramdaman ni Felicitas ang tunog ng paglaya. Ang bawat pait ng kataksilan ay naging abo na lamang na tinangay ng hangin. Ang babaeng dati ay alipin ng kasinungalingan ay muli nang isinisilang sa liwanag ng katotohanan. Habang naglalakad ang dalawa pabalik sa pundasyon, napansin ni Felicitas ang isang pamilyar na anino sa malayo. Isang matandang babae na nakaupo sa isang silya sa tabing daan, madungis at tila nawawala sa sarili. Si Doña Flordeliza. Ang matanda ay may hawak na isang piraso ng basahan. Paulit-ulit itong kinukuskos sa isang lumang sapatos habang bumubulong ng pangalan ni Felicitas. Ngunit bago pa man makalapit si Felicitas, isang itim na sasakyan ang biglang huminto at kinuha ang matanda. Sino ang kumuha kay Flordeliza? At mayroon pa bang huling pagtatangka ang tadhana na guluhin ang kapayapaang nahanap ni Felicitas? Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa anyo ng ginto o korona. Minsan, ito ay matatagpuan sa katahimikan ng isang pusong hindi na marunong manginig sa takot at sa mga kamay na malaya na sa pagkakalaykay sa dumi ng iba. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga Vergara. Nakatayo si Felicitas sa gitna ng kanyang harden sa probinsya. Pinapanood ang paglubog ng araw na nabibigay ng kulay kahel at lila sa abot tanaw. Ang amoy ng mga bulaklak na sampaguita ay humahalo sa alat ng simoy ng dagat, isang samyo na tila nagilinis sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Ang bawat tanim dito ay siya mismo ang naglagay sa lupa. Ang bawat dahon ay saksi sa kanyang paghilom. Ang kumuha kay Doña Flordeliza sa tabing daan noong nakaraang buwan ay walang iba, kundi si Fortunato. Sa kabila ng lahat ng kasama ang ginawa ng kanyang ina, pinili ni Fortunato na dalhin ito sa isang payapa at simpleng nursing home na pinapatakbo ng mga madre. Ang itim na sasakyan ay hindi tanda ng bagong yaman, kundi huling pag-aari na ibinenta ni Fortunato para matiyak na ang kanyang ina ay may matutuluyan sa huling yugto ng buhay nito. Ang dating reyna ng mansyon ay wala na sa sariling huwisyo. Madalas itong nakaupo sa veranda ng nursing home, tinititigan ang kanyang mga palad at bumubulong ng mga numero ng accounting
na tila ba binibilang ang mga pagkakamaling hindi na niya mababawi. Si Faustino naman ay nananatili sa loob ng piitan. Paminsan-minsan ay nagpapadala ito ng mga liham kay Felicitas, puno ng mga salita ng pagsisisi at pagmamakaawa. Ngunit ang mga subreng iyon ay nananatiling nakasara sa ilalim ng isang lumang kahon. Hindi dahil sa pot, kundi dahil wala na silang puwang sa buhay ni Felicitas. Ang bawat titik ng asawa ay tila isang boses mula sa isang sementeryong matagal na niyang iniwan. Ang pag-upo ni Felicitas sa isang tumba-tumba habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang sariling mga palad. Ang kanyang mga kamay na dati ay magaspang dahil sa pagsisilbi ay malinis na ngayon at puno ng lakas. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Wala na ang babaeng may lungkot sa mga mata. Ang nakikita niya ay isang babaeng marunong nang ngumiti para sa kanyang sarili. Naramdaman niya ang isang mainit na haplos sa kanyang balikat. Si Fidel. Hindi ito nagsalita. Ngunit ang presensya nito ay sapat na upang punan ang katahimikan ng gabi. Dahan-dahang inilapag ni Fidel ang isang tasa ng mainit at saa sa mesa bago ito umupo sa tabi niya. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo, isang payak na paghawak na puno ng paggalang at matandang pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi kailangang sumigaw upang mapatunayan ang katapatan. Payapa na ba ang lahat, Felicitas? Mahinang tanong ni Fidel. Ang boses ay tila isang bulong ng hangin. Higit pa sa payapa, Fidel, sagot ni Felicitas habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ngayon ko lang nalaman na ang tunay na kalayaan ay hindi ang pagpatawad sa mga taong sumira sa iyo, kundi ang pagpapatawad sa sarili mo dahil hinayaan mong mangyari iyon. Malaya na ako sa kanila, pero higit sa lahat, malaya na ako sa lumang bersyon ng aking sarili. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, ang Felicitas Foundation ay patuloy na nagbibigay ng liwanag sa maraming kababaihan. Ang aral na iniwan ni Felicitas ay hindi tungkol sa yaman o paghihigante. Ito ay tungkol sa dignidad. Ang isang babae ay maaaring madurog, maaaring maloko, at maaaring itapon. Ngunit hanggat mayroon siyang lakas na tumayo at yakapin ang sariling halaga, hinding-hindi siya tuluyang matatalo. Ang bawat alon sa dalampasigan ay tila isang palakpak ng tadhana. Ang kwento ni Felicitas Roldan ay hindi nagtatapos sa isang marangyang kasal o sa pagbawi ng lahat ng ari-arian. Nagtatapos ito sa isang malalim na paghinga, sa isang tapat na ngiti, at sa isang pusong handa ng magmahal ng walang takot. Dahil alam na nito ang tunay na kahulugan ng sariling halaga. Ang pait ng kataksilan ay naging tamis ng paglaya, at sa huling pagkakataon, ipinikit ni Felicitas ang kanyang mga mata, ninanamnam ang samyo ng kanyang bagong simula.